ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. May nakapila na ba dyan? Meron na ba? Sige. Ito po, Brad Eli, may nakapila na po. Tungkol sa sitas, kapatid ha? Sige po. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon po na makapagtanong sa kapatid na Eli. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid, lalong-lalo na po sa lokal ng Libmanan. Binabati ko po sila at yung asawa ko po nandyan sa lokal ng Malati. Yung kapatid ko po nandyan sa lokal ng Blooming Treat. Ang tanong ko po, Brother Eli, yung kahapon po na sinabi ni Brother Daniel na yung tatakas po yung kamatayan, mangyayari po ba yun sa 1,000 taon? Yung po ba yung mga nadaya pa ng Diablo na mga ano po, Brother Eli, yung di ba po sa 1,000 taon yung mga na buhay na maguli na naging dapat makakasama sa paghahari ng Panginoon, darating po yung time na sa kaunting panahon ay dadayain pa siya ng ultimo pong mga hirang ay madadaya. Ito po ba yung tatakasan na ng kamatayan? Yan po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Nagkakagulo sa isip mo yan. Nagkakagulo. Malaking gulong nasa isip mo, kapatid. Yung mga hirang, hindi na madadaya yun. Wala nakalagay sa Biblia yung mga hirang madadaya. Ang nakalagay, lilitaw ang bula ang Kristo na magpapakita ng mga tanda at kababalagan na kung maaari ay ililigaw pati ang mga hirang. Kung maaari. Kaya nilagyan ni Kristo nung salitang, kung maaari ay ililigaw, kung maaari pati ang mga hirang. Hindi nga maililigaw, hirang na nga yun eh. Meron ba namang Diyos ang umirang, maililigaw pa ng Diablo? Pag ang Diyos ang may trabaho, wala nang kayang bumali pa noon. Sa tindi lang ng pandaraya nung Antikristo, ay para i-emphasize, para bigyan ng tindi, sa tindi nung kanilang pandaraya, kung maaari, pati hinirang, gusto nilang iligaw. Pero hindi maaari yon. Walang possibility na yung hirang ng Diyos, mailigaw pa ng kahit na sino. No, doon sa panahon na yon. Ang katunayan nga, naligtas na nga yung mga yun eh. Kaya nga nasama sila sa pagkabuhay na mag-uli at naghahari sila ng 1,000 taon, garantisado na yung mga yun. Wala nang possibility na yun eh, mailigaw pa. Ngayon, yung sinasabing kakagatin ng 5 buwan, yun yung mga taong hindi na paniwala sa 1,000 taong paghahari ni Kristo. Matigas talaga ang mga ulo nun. Kaya hindi sila napaniwala sa 1,000 taong paghahari. Kaya sila yung
papatikimin sila ng bagay na magpaparealize sa kanila kung gaano talaga kahirap yung parusa ng Diyos, Kaya hihingi sila ng kamatayan, di na darating sa kanila. At yan, mangyayari yan doon sa malapit na katapusan ng 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, mabubuhay na mag-uli yung mga kapatay na huling mabubuhay, awawala naman ang demonyo, dadayain naman yung mga nabuhay na mag-uli na iba at saka yung naiwang buhay, dadayain, titipunin para makipagbaka sa puwersa ng Diyos. At yun na ang katapusan nila kasi doon na sila ibubulit sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Yun ang pangyayari ron, kapatid. Huwag mong isipin na yung nabuhay na mag-uli, yung pa'y madadaya pa. Hindi totoo yun. Garantisado na yun eh. Hindi na yun uubrang matalo pa ng kasamaan dahil aprobado na yun, kaya nga pinaghari na ng Diyos sa 1,000 taon. Naintindihan mo? Opo, Brother Eli, salamat po sa Diyos. Mayroon pa pong isa, Brother Eli, kung paano po makukumpleto yung bilang ng mga nakaluluwang nagpapahinga, paano po ba yun sa panahon pa po ng Kristiyano ngayon nang umiiral pag-ibig sa kapwa, kahit sa kaaway po paano po mangyayari na makukumpleto yung bilang ng mga namatay na mga unang Kristiyano? Paano hindi makukumpleto kasi hindi pa naman katapusan nun Hindi pa katapusan yun. Pinakikita yun na yung mga kaluluwa na yon ay humihingi ng katarungan at ang sabi ng Diyos, magpahinga pa ng kaunting panahon para makumplet bilang ng kanilang mga kapatid na papatayin din ang kagaya nila. Magaganap yun doon sa bago matapos ang 1,000 taon. Meron pang mga binhi ng Diyos noon Yung binhi ng babae na uusigin noong mga binhi ng demonyo. Magaganap yun doon sa bago matapos ang 1,000 taon. Kaya ang sabi sa kanila, magpahinga kayo ng kaunti na lang panahon. Bakit kaunting panahon na lang? Kasi makukumpleto yung bilang nung kanilang mga kapatid na papatayin din namang gaya nila doon sa nalalabing kaunting panahon. Actually, mas maganda kung babasahin natin yung talata na sinasabi niya, yung 6:9 ba yun ng Apokalipsis? Opo. Asa mo nga, Sis Luz? At nang buksan niya ang 5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin na manggaya nila. Tuloy mo, Sis Luz. At nakita ko, nang buksan niya ang 6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang nakayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Ayan naman, ang kasunod pala niya, nung bubuksan na yung 7 tatak, Sis Luz,
ang ika-6 na tatak, magkakaroon na ng malakas na lindol, tapos ang araw ay Umitim. magiging kulay itim at ang buwan magiging kulay dugo. Yan na yung katapusan na yan ng mundo eh. Yung nandoon sa 29 ng Mateo. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At Karak-karakang pagkatapos ng kapighatian, magdidilim na ang araw. Yan yung sinasabi sa Apokalipsis, na buksan yung ika-6 na tatak, nagdumilim na, umitim na araw at ang buwan naging kulay dugo na. Yan ay yung malapit na sa pagwawakas ng mundo, kapatid. Kung pagsasama-samahin natin yung mga impormasyong sinasabi ng ating Panginoong Hesus, yan yung tiempo na konting panahon na lang ang natitira sa mundo. Kasi pagka natapos yung 1,000 taon, pawawalan si Satanas, konting-konti na lang ang natitira noon. Ibubulid na sila sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. Naintindihan mo yan, kapatid? Opo, Brother Eli, salamat po sa Diyos. At sa Diyos po ang karangalan na makausap ko po ang isa sugo ng Diyos sa panahon natin. Maraming salamat po sa Diyos. salamat sa Diyos. Sige po, punta naman tayo ng mataas na kahoy sa Batangas. Sige po, kapatid. Brad Edrica Mertalia. Sige po. Kapatid, saglit lang. Hello po, Sis Luz. Opo, sige po kapatid. Diretso lang po. Pasensya na po, Sis Luz. Bago po sana magtanong ang kapatid, babati lang po ang lokal. Sige po mga kapatid. Mula po sa lokal ng mataas na kahoy Batangas, umabati ng maligayang pasalamat ng buong bayan ng Diyos. We love you, Brad Eli and Brad Daniel. Salamat po sa Diyos. Brad Eli, may kapatid po ditong gusto po kayong makausap. Si Brad Rene po, ito po yung kapatid. Brother Eli, ako po si kapatid na Rene, na bautismohan po ako noong June 3, 2016 po. Brother Eli, gusto ko lang po sana itanong kung loobin po na maging dapat sa Diyos ang isang kapatid at mag-aari sa loob ng 1,000 taon at may mga pag-aari po siya, magagamit pa po ba niya ito sa gawain? Alin daw? May ano yan, Sis Luz, pakiulit mo? Kung halimbawa daw po ba ng isang kapatid na kasama na maging dapat sa Diyos at siya'y maghahari sa loob ng 1,000 taon, kung meron daw po ba siyang mga pag-aari, magagamit pa raw po ba niya ito sa gawain? Magagamit yun ng mga taong nabubuhay nung panahon na yon. Pero ikaw, hindi mo na kailangan yun dahil immortal ka na eh. Diba, pag binuhay na mag-uli, magiging immortal na. Nandun sa unang Korinto yon. Kapitulo 15, pakibasa mo, Sis Luz. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid. Hindi yan. Itinatanim na may kamatayan, binubuhay na mag-uli, na walang kamatayan, na may kapangyarihan. Ano? Hindi yan. 43 po. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na mag-uli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa,
binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Ang parte na sinasabing tinatanim na may kamatayan, binubuhay na mag-uli na walang ayon. Hindi meron pa isa eh. 1542 po ba? Ayun mo. Gayon din naman, ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Pagka ang tao na buhay na mag-uli, wala na siyang kamatayan, wala na siyang kasiraan eh. Kaya, halimbawa may pag-aari ka, naging dapat ka sa Diyos. Hindi mo naman kailangan na yun eh. Dahil, hindi mo na yun kakailanganin. Kakailanganin yun ng mga taong mortal pa na nabubuhay nung panahon na yon sa loob ng 1,000 taon. O halimbawa yun bahay na titirahan, pakinabangan nila yon. Pero ikaw hindi mo na kailangan yun. Kasi may kamamento ang mga banal sa panahon na yon. Sa panahon ng 1,000 taon, may kampamento ang mga banal na doon sila. Ang kahulugan ng kampamento, temporary yun eh. Temporary abode, temporary na shelter. May kampamento ng mga banal na nabuhay na mag-uli, hindi mo kailangan yung bahay mo noon. Pwedeng magamit yon at pakinabangan yon noong mga taong mortal na nabubuhay ng panahon na yon na paghaharian ng mga naligtas. Naintindihan mo, kapatid? Naintindihan ko po, Brother Eli. Maraming Kaya salamat mas mabuti po. ngayon, yung kung halimbawa marami kang pag-aari, ay ipaglingkod mo na ngayon. Kasi yung paglilingkod mo doon sa darating na 1,000 taon, hindi mo na kailangan yung mga pag-aari na yun eh. Ang iba ng mga taong mortal ang makikinabang doon. Opo, Brother Eli, salamat po sa Diyos. Ayan, salamat sa Diyos. Sige po, dito tayo uli sa apalit. Sige po, kapatid. Happy pasalamat po, kapatid na Eli, at sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo. Nagpapasalamat din po kami sa Diyos sapagkat kami po ay nakaabot po ng ligtas dito po sa apalit po. Itatanong ko lang po, kapatid na Eli, kung maituturing po ba rin ba ang kapatid na mapalad o magiging ganap pa po ba siya kung pasensya na po, Brother Eli, medyo nahihirapan lang po akong magtagalog. Pag yung kapatid po ba, kapatid na Eli, na nakikinig... Baka magtagalog, Englishin mo. Sige. Pasensya na po. Try ko lang po ulit po. Pasensya na po. Pag yung kapatid po ba na nakikinig at gumagawa po ng salita ng Diyos, tapos po sa panahon pong hindi po siya nakakaganap ng kanyang tungkulin o nagkakasala po siya, bunga po ng kanyang kahinaan, magiging ganap pa po ba siya o magiging mapalad po ba siya, kapatid na Ali? Salamat po sa Diyos. Naintindihan mo, Sis Luz, ang tanong? Magulo po eh. Hindi ko po maintindihan. Parang ang kuha ko sa kanya, ulitin mo na nga, ulitin mo na lang. Pasensya na po. Makuha. Kapatid na Ali, pag po yung isang kapatid po na gumagawa po at nakikinig po ng salita ng Diyos, tapos po nakakagawa po siya ng pagkukulang po at kasalanan, bunga po ng kanyang kahinaan, maituturing po ba natin siyang mapalad o magiging ganap po ba siya? Salamat po. No answer mo, Sis Luz. Answer po, sabi naman po sa Biblia tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Maaaring ang isang kapatid na naanib sa iglesia, gumagawa na nga ng mabuti,
may pagkakataon na magkasala pa rin siya, bunga ng kahinaan, kabiglaanan, kamangmangan. Basta hindi naman niya sinasadya. Kaya nga po meron tayong pampalubag sa ating mga kasalanan, yung sinasabi sa Juan na mumuntikong mga anak. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Kaya tayo tinuturuan ng aral para wag tayo magkasala. Pero kung ang sino man ay magkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi na sa buong sanglibutan din naman. Meron naman tayong pampalubag loob, yun nga si Kristo. Kaya pagka titingnan tayo ng Ama, kung si Kristo, kung tayo ay Kristiyano, sumusunod tayo kay Kristo. Basta siguraduhin lang natin na sumusunod tayo kay Kristo, sa aral ni Kristo, pag kahit nakagawa tayo ng kasalanan, basta hindi naman natin sinasadya, meron tayong pampalubag loob, si Kristo yun. Sa tingin ng Diyos, ganap pa rin tayo. Kaya nga ang sabi, inaaring ganap. Di naman talaga tayo ganap, kapatid Pero inaaring ganap lang tayo. Kaya, yun po yung nasa Roma. Sabi, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kay Kristo, inaaring ganap tayo ng Diyos kahit di tayo ganap. Basta, wag lang natin sasadyain, kapatid. Kasi pag sinasadya natin ang kasalanan, sabi doon sa Hebreo 10:26, kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kung sinasadya natin, doon wala na talagang pagkakataon pa. Hindi na tayo papatawarin ng Diyos kung sinasadya natin. Kasi ang lalabas doon, pag sinasadya na natin ang pagkakasala, yung nasa Pedro naman, yung tungkol sa mga minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating, saka nahiwalay sa Diyos, hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ganun ang magiging kalagayan mo. Paano ka pang aariing ganap ng Diyos? Ipinapako mo uli yung kanyang anak. Diba? Dahil nga kay Kristo, kaya tayo pinatawad ng Diyos, kaya tayo pinagpapaumanhinan, inaaring ganap. Pero kung ang gagawin mo naman, ipapako mong muli si Kristo sa ganang iyong sarili dahil sa paggawa mo ng pagsadya mo ng mga kasalanan, wala na tayong magiging kapatawaran. Pero pag hindi natin sinasadya, may awa ang Diyos sa atin. Hindi naman tayo niya itatakwil. Kasi napakabait ng Diyos. At alam niya naman kung sinasadya natin o hindi natin sinasadya. Pwede naman na sabihin ng isang tao na hindi niya sinasadya, sabi lang niya yon. Pero alam naman ng Diyos kung sinasadya mo, ay wala kang kapatawaran pag sinasadya mo na. Pero pag talagang hindi mo sinasadya, pinipilit mo naman na makalakad ng matuwid, maayos, pero nagkasala ka pa rin, doon na papasok yung walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yun, kapatid, hingi tayo ng awa sa Diyos, papatawarin naman niya tayo, napakabait ng Diyos, basta hindi natin sinasadya ang kasalanan. Yun po. Sabi naman niya, Sis Lucy, ang kasalanan niya sinasabi, bunga ng kahinaan. Opo. O di hindi nga sinasadya. Opo. May pag-asa yun. Pwede po bang sa kapatid na Eli? Yun pong pag po ang isang tao po, isang kapatid po, o miyembro po ng pamilya na nagkasala po laban po
sa inyo, nagkasala po ng mabigat laban po sa inyo. Tapos, gusto niyo pong patawarin dahil gusto niyo po siyang makapagpatuloy po sa paggawa. Papatawarin po siya ng Panginoon. Hindi maliwanag sa akin eh. Anong nagkasala sa akin? Sa akin po, example po. At sabi mo sa inyo. Sorry po. Sis Luz, sabi ko na kasi Englishin mo eh. Pag nagkasala sa'yo, yung miyembro ng pamilya mo, O kapatid po. o kapatid mo, tapos gusto mo siyang patawarin para siya makapagpatuloy, ganon. Opo. Ang tanong mo, papatawarin ba siya ng Diyos? Ganon ba? Opo. Ito ang Korinto 2. Tayo natin. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman, ay pinatatawad ko rin naman. Sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Sa Cebuano, ano sabi? Cebuano, apan kang kinsa... Oy, basahin mo na. Apan... Sino ba Cebuano? Apan kang kinsa kamo nagapasaylo, sa bisan unsa, gipasaylo ko usab. Kay unsa usab ang gipasaylo ko, kung may gipasaylo ako nga bisan unsa, gipasaylo ko kini tungod kaninyo sa atubangan ni Kristo. Good. Tama pala. Ayun po. Salamat po sa Diyos. Okay, kapatid. Salamat sa Diyos. Ngayon, para wag kang magkamali, kapatid, baka naman ang ginawang kasalanan, sa'yo lang, okay lang yun, may karapatan ka magpatawad. Pero pag ang ginawa niyang kasalanan laban sa Espiritu Santo, ay hindi mo sakop na patawarin yon, kapatid. Yun ang tandaan mo, no? Sige, Sis Luz, next. Salamat po sa Diyos. Next, sige po. Hello po, Brother Eli. Ako po si Brother Aris Aterado. Nabautisman po noong February 15, 2002. Bali, ang itatanong ko po yung gumagaling po ng buto. Kasi timely po na yun po yung problema ng tatay ko ngayon. Kaya po nung narinig ko po kanina yun habang tinetexto ni Kuya, naisip ko po na pwede pong makatulong sa tatay ko yun. Kaya lang po yung tatay ko, hindi naman po siya mananampalataya. Kaya po hingi po sana ako nung advice sa iyo para po, paano ko po sa kanya ma-share. Kasi ang naisip ko po agad, yung bang ipakilala po sa kanya, tay, ganito po pala para makatulong po yung sasakit niya na sa buto. Kasi nung pong nagpa-check up siya, ang worth po daw nung o-operahin sa kanya, 350,000. Wala naman po kaming ganung kalaking pera. Kaya po nung tama-tama po nung napakinggan ko yung teksto, yun po agad yung pumasok sa isip ko na yung salita po ng Diyos hanggang sa bumabaon po hanggang sa utak ng buto po. Kaya maraming salamat po sa Diyos dahil napakinggan ko pa po itong araw na ito at inabot ko pa rin po at nakita ko po pa rin kayo na may lakas po ipinagkakaloob ang Diyos sa inyo para po maturuan pa po kaming mga magkakapatid at makapagtumibay po sa pananampalatayang natanggap po namin na kailanman po hindi namin ikahihiya dahil sigurado po kami itong sinamahan naming pananampalataya, wala nang mas totoo pa po dito. Talaga pong merong totoong samahan at walang iba po kundi ito na pong samahan na ito. Kahit po ilabang ko pa po ng putulan ng liig. Kasi po sa mga napapakinggan ko mga ngaral, wala naman pong nagsabi na doon sa pinangangaral nila, ilalaban nila ng putulan ng liig. Palagay ko lahat sila putulang liig.
Pag po ganun ang inilaban nila. Pero dito po, kahit po ako mismo magpapaputol ng leeg kung mapapamalian po ng kahit sinong mangangaral sa panahon natin, yung sinasabi niyo po. Kaya po, nagpapasalamat po ako ng marami sa Diyos na dito po ako napunta sa ang dating daan. Tinatawag na Church of God, Members Church of God International. Salamat po sa Diyos, Brother Eli. Yun lang po ang tanong ko. Alam mo kapatid, yung salita ng Diyos na sinasabi ni Pablo na buhay, mabisa, matalas kaysa alinman tabak na may 2 talim, bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu, ng kasukasuan at ng utak. Bumabaon hanggang sa kasukasuan at ng utak. Yung utak doon sa English, maro. Sa Greek, maro rin. Ang salita sa ginamit sa Greek, yung 3452, pakilagay mo, muelos. Muelos. The marrow. Yung marrow of the bone. Na pagka dyan may sakit ang tao, delikado ka, matutuyo ang buto mo. Pag natuyo ang buto, magwi-weekend yun. Magwi-weekend pati muscles mo. Susunod na ang buong katawan mo. Pero ang salita ng Diyos, nakakabaon hanggang doon. Pag naririnig mo yung salita ng Diyos, pwedeng magdulot yon, yung maligayang salita ay kagalingan sa mga buto. Sabi sa Biblia, mga maligayang salita, salita ng Diyos yun ay parang pulot-pukyutan. Yung salitang parang pulong-pukyutan, salita ng Diyos ang pinag-uukulan nun. Sa awit 119, ang nakasulat doon sa versikulo 103, ganito. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa, oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Yun, sabi ni David, ang salita ng Diyos, matamis pa sa pulot pukyutan, no? Kaya yung salita ng Diyos na yun na matamis, ang sabi dun sa sita sa 24, maligayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Nakakapagpagaling yon. Ang salita ng Diyos, healer yan 107:20 ng awit. Pakibasa. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Paano nakakapagpagaling ang salita ng Diyos? Kasi ang sakit, dinudumi na yan ang espiritu ng tao Basahin mo yung 18:14 ng Awikaan Sislus. Aalalaya ng diwa ng tao ang kanyang sakit, ngunit ang bagbag na diwa, sinong nakapagdadala? Aalalaya ng diwa ng tao ang kanyang sakit. Yung espiritu mo, aalalayan nun yung sakit mo para maalalayan ng espiritu mo yung sakit mo, kailangan yung espiritu mo naman masangkapan ng salita ng Diyos. Ang nag-guide sa espiritu, yung salita ng Diyos. Kung ang aalalay sa sakit mo, yung espiritu mo, ngayon yung espiritu mo mismo, walang guide. Bagbag ang espiritu mo. Ang bagbag na diwa, sinong makakapagdala? Wala kang kapangyarihan na ang alalayan pa ang sakit mo pag bagbag na ang diwa mo. Kaya mga kapatid na may sakit, huwag kayong mabagbag. Sino mang may sakit, huwag mabagbag kayo. Yung espiritu nyo, huwag nyong bayagang mabagbag. Kasi
wala namang pagkabagabagan o pagkabagbag na makakapagdugtong sa buhay mo kahit kaunting panahon. Sabi ni Kristo, sino sa inyo sa pagkabalisa nyo ang makakapagdagdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Wala kang kapangyarihan nun. Na dahil nababalisa ka, madadagdagan ka ng isang siko sa buhay mo. Hindi kaya yon. Pero kung yung espiritu mo matatag, no? Sikreto ito ng kagalingan eh. Pag ang espiritu mo matatag, hindi bagbag, may tiwala ka sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, aalalayan yung espiritu mo. Yung espiritu mo naman, aalalayan yung sakit mo. Makakapenetrate ngayon yung salita ng Diyos hanggang sa kaloob-looban ng pagkatao mo. Mapapagaling pati buto. Kaya lang, ang tatay mo, hindi mananampalataya. Kaya siguro, ang masasabi ko, humiram ka kay kapatid na Mel, nitong nung teksto na ito, yung party na yung partikular, pati itong sinasabi ko ngayon, pagsamahin mo, Brad Mel, para marinig nung tatay niya, baka sakali ay matulungan siya ng salita ng Diyos. Tayo, wala tayong kapangyarihan na magkaroon ng kagalingan ng tao, pero yung salita ng Diyos, sinusugo ng Diyos yung salita niya, sabi, at pinagagaling sila at inililigtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Ba't ako nagtitiwala dyan? Ang sanlibutan ginawa ng salita ng Diyos yung pansakit mong hindi mapagaling ng salita. Pag yung salita ng Diyos, inalalayan ang diwa mo, yung diwa mo naman ngayon, ang aalalay sa sakit mo. Para yun ay gumaling. Para wag magpatuloy. Tandaan mo ang sita, Sis Luz. 18:14. At siguro kailangan ding malaman ng mga kapatid ito na ang isang napakagandang kagalingang itinuturo sa Biblia, yung maalalayan ng ating diwa ang ating sakit. Pero kung ang ating diwa ay bagbag, hindi makakaalalay. Para makaalala yung diwa natin sa ating sakit, kailangan yung diwa naman natin maalalayan ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Pagka yung diwa natin, mayroong giya ng salita ng Diyos, yung diwa natin na ginigiya o inaalalayan ng salita ng Diyos, aalalay naman dun sa sakit para yun ay gumaling. Naintindihan mo yan, Sis Luz? Opo, Brad Eli, awa ng Diyos, naintindihan po namin na yun pala isang napakagandang gamot para sa mga may sakit, sa lahat ng mga may sakit. Yung diwa natin, aalalayan dapat ng salita ng Diyos para makaalalay naman sa may sasakit natin na po pwedeng makapagpagaling yun sa atin pagka kasi bagbag yung diwa. Yung baga parang na low spirit ka, yung sinasabing low in spirit, bagbag ka, parang wala ka ng pag-asa, para bang nawalan ka na ng pag-asa sa magagawa ng Diyos, lalala ka. Lalala ang kondisyon mo. Pero pag ikaw ay yung diwa mo ay hindi bagbag, masaya yung diwa natin. Dahil nagtitiwala tayo sa magagawa ng Diyos, sa salita ng Diyos sa atin, po pwedeng yung sakit natin hindi lumubha at po pwedeng gumaling yun. Kung minsan nga kahit di ka umiinom ng gamot dahil sa pagtitiwala mo sa magagawa ng Diyos at sa magagawa ng Kanyang salita, po pwedeng gumaling yung sakit mo. Ganun po pala yun, Brad Eli. Kailangan lang maalalayan. Ang Diyos laging nakabantay. Tandaan mo yun. 15:3 ng Kawikaan, ang Diyos laging nakabantay. Ang mata niya nasa bawat dako, nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kung yung salita sa Biblia, halimbawa, pagpalagay mong may kulang sa'yo, kahit anong oras naman, pwedeng magsalita ang Diyos Amen. Opo. Naniniwala ka sa sinasabi ko, kapatid na Dani?
Amen po, opo, kapatid na Eli. Kahit anong oras pwedeng magsalita ang Diyos. Ano ibig ko sabihin? Manalangin ka lang sa pagkain eh. Ang nasa pagkain mo pala, virus. Nanalangin ka. Sa oras na yun, pwedeng mag-pronounce ang Diyos. Babanalin yun ang salita ng Diyos, yung kakainin mo, tanggal ang virus nun. Isang salita lang sa Diyos yun. O kaya, ang andun bacteria o parasite na makakasama sa'yo. Nanalangin ka. Sabi ni Pablo, ang nilalang ng Diyos, bawat nilalang niya mabuti, walang nararapat itakwil. Kung tinatanggap natin na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Pag nananalangin ka, pwedeng mag-pronounce ang Diyos ng isang salita na lilinis dun sa kakainin mo para wag makasama sa'yo. Nakuha mo yon, kapatid na Dani? Amen po, opo, kapatid na Eli. Ganun po kabisa ang salita ng Diyos, palibasay buhay. Ano mang ikasasama natin, lalo na kung pinagtagubili naman natin sa Diyos, di gasino sa Diyos na magsalita naman siya at magkaroon ng agara na mambisa doon sa kinaukulan, pagkain man o ano man yon, o ipagliligtas sa atin po, yun ay pwedeng mangyari. Ang kailangan lang po, nandoroon tayo sa pagtitiwala sa malaking magagawa ng Panginoon. Maliwanag yung kapatid na Luz? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin. Kapatid, okay na po. Naintindihan po ninyo. Opo, maliwanag po. Sasamantalayin ko na rin po yung pagkakataon, Sis Luz, na bumati po sa mga kapatid sa buong mundo sa ating ginaganap na pagpapasalamat ngayon. At saka po sana, mga kapatid, lagi po tayong merong interes sa salita ng Diyos kasi po, gaya nga po nung minsan nakikita po sa atin ni Brad Eli, pag nagtuturo na po siya, yung iba po maraming ibang mga gawain. Imbis po sana na makinig po tayo. Kasi po, natutunan ko rin po kay Brad Eli na yung napakahalaga po talaga ng salita ng Diyos na tinuturo niya po sa atin. Kasi dito po tayo tumitibay. Sa pamamagitan po ng pakikinig nga po natin, kasi sa akin po talaga nararamdaman ko po sa kalooban ko po, yung tinuturo ni Brad Eli. Minsan po pagka yung talagang na-appreciate ko po, talagang napapaluha po ako dahil naiintindihan ko po yung sinasabi ni Brad Eli na sa kalooban ko sasabihin ko, ganun pala yun, ganun pala yung mga salita ng Diyos na kung wala pong magpapaliwanag po sa atin, hindi po natin talaga siya maiintindihan. At saka po, para po dun sa mga tao na nakikinig din po, payo ko lang din po sa inyo, pakinggan niyo po si Brad Eli dahil yung tiyak na tiyak yung maririnig niyo po sa kanya, salita po talaga ng Diyos na genuine. Ano po, yung pong nasa Biblia po mismo. At saka po siguro sa maliit, sa aking pong kaliitan, yung naririnig niyo po sa akin, kasi na-experience ko nga po, mula nung nasama po ako dito sa Church of God International, marami na rin pong pagbabago, pagliligtas po na naranasan ko po sa daan, kasi po driver po ako. Ang dami-dami pong pagliligtas ng Diyos na nakita ko po sa buhay ko. Pero tingin ko po sa inyo rin naman ganun, mga kapatid. Kaya po, napakalaking, hindi ko po malilimutan ng araw na ito na nakalapit po ako kay Brad Eli kasi po noong bagong kapatid po ako, nakakasalubong ko lang po siya tapos may nag-i-screen. Ang liit-liit ko naman po, wala naman po akong mong magagawa nung kay Brad Eli. Kaya, salamat po sa Diyos, Brad Eli. At binabati ko rin po yung dati ko pong hinahangaan na si Nora Honor po. Ka-birthday ko po siya sa Laman. Ngayon po, hindi po ako makapaniwala. Kapatid na rin po natin siya sa pananampalataya. Kaya po, ang masasabi ko lang po, kung nakikinig man po si Sister Nora Honor, magpakatibay po kayo dahil yung pananampalataya po tinanggap natin. Kahit saan po tayo makarating, wala na po kayong makikitang ganitong pananampalataya.
Nag-iisa lang po talaga ito. Tsaka po, Brother Eli, kung maaari po, pwede po bang manghingi ng kopya nung... Kasi po napakinggan ko po yung nagteksto kayo sa burol, yung pong namatayan. Kung di po ako nagkakamali, yun po yata yung burol nung nanay ni Brad Resty. Baka po pwedeng makihingi ng kopya kasi 4 months ago po namatay yung nanay ko. Gusto ko po sanang mapakinggan din ng mga mahal ko sa buhay. Yun pong napakinggan na po rin namin yung sa pagte-text nyo po dun, tungkol sa mga namatayan. Yun lang po, Brad Eli. Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataong ibinigay niya po sa akin ito. Salamat po sa Diyos. Hingi ka kay kapatid na Mel ng kopya, kapatid. Sige po, salamat sa Diyos. Kay Brad Mel na po. Punta naman tayo ng Auckland, New Zealand. Sige po, Brad J. sa Auckland. Hello po, Sis Luz, dinig na po kami. Opo, sige po. Opo, bago ko po ibigay si kapatid na Pao, gusto lang pong bumati ang mga kapatid. Opo, meron lang pong katanungan si kapatid na Pao, narito po siya, kapatid na Eli. Magandang araw po, Brad Eli. Ako po si Brad Paul, nabautismohan ng May 11, 2001. May itatanong lang po ako. Sa katuyuan ko ngayon may yung itatanong ko bawal bang maidlip pagka ganitong oras kung consultation? Kasi ang trabaho ko panggabi po hindi raw kalooban ng Diyos yung panggabi yung trabaho ko. Yun lang po yung tanong ko. Kung bawal umidlip pagka consultation. Sino may sabing hindi kalooban ng Diyos yung ang trabaho mo panggabi? Sino may sabi nun? Si Brad J po. Mali yun. Mali yun. Meron talagang trabahong panggabi. Diba? May trabaho talagang panggabi. Hindi lahat ng trabaho pang-araw. Sa kalagayan ngayon ng mundo, may trabahong panggabi, may janitor panggabi. Nasa airport, no? Nasa ospital panggabi. Kasi pagka walang trabahong panggabi, ang mangyayari, lahat ng magkakasakit sa gabi, walang trabahong panggabi, maghingalo ka riyan, pakialam ko sa'yo. Diba ganon? Kaya nga may doktor panggabi may nurse panggabi, may pulis panggabi, maraming panggabi, at hindi naman labag sa kalooban ng Diyos na magtrabaho kahit gabi. Ilabag sa kalooban ng Diyos yun. Sabi nga ng Diyos, magpuyat kayo Diba? Ngayon, kapatid na Pao, ganito, nakakaunawa naman ng Diyos palagi sa ating kahinaan kung panggabi trabaho mo, gusto mong umiglip ng kaunti, samantalang consultation, payag ako ron. Hindi naman kasalanang malaki sa Diyos yun dahil ang masama yung kahit ang patrabaho mo pang-araw, pagdating sa paksa, natutulog ka. No? Pero halimbawa, nakikinig ka naman ng salita ng Diyos, kaya lang, gusto mo lang makaiglip ng kaunti para naman bukas makapagtrabaho ka pa rin. Actually, ako, ang trabaho ko ngayon dito, panggabi Mamaya, matatapos tayo rin. Kagabi, natulog ako kagabi. 4:30 ng umaga, madaling araw. Kasi si Sis Luz,
Walang tigil na kadadaldal yung basa nung pinatatawad na, wag nang uulit, etc. Nakikita ko si Sis Luz, hindi naman ako agad makakatulog noon. No? Siyempre, nakamonitor pa rin ako kung anong ginagawa dyan. Kaya, nung matulog ako, mag-aalas 5 na. Aba, alas 7:15, gising na yung apo ko. Sabi niya, pagkagising niya, Daddy, hindi ako umihi sa pants, ha? Sabi niya gano'n. Pagka sabi niya gano'n, pagka narinig ko kasi boss ng apo ko, kahit na hindi nga tulog ko, nagigising ako So, nagmamalaki siya, hindi siya, kasi pagpagod siya sa school, maghapon, nasa school. Maghapon yun, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, nasa school yung apo ko. Kaya marami na siyang medalya Nasa school of swimming, tennis, football, at saka doon sa, nasa school ng skateboard, nasa school sa, maghapon siya basta, marami siya activity. Minsan siguro yung bata, pagkapagod na pagod, siguro naihi siya sa salawal, pagka nagising siya, hindi siya naihi sa salawal, pinag-aano niya, yan Daddy, hindi ako umihi sa pants, sabi niya gano'n. Nagising na ako kaninang umaga nung sabihin niya sa daddy niya yun. Hindi siya umihi sa pants. Pagkagising ko, nagluto na ako uli. Kasi alam niyo mga kapatid, ngayon dito, panahon ng turista Ngayon lang kami kikita sa loob ng 1 taon, 3 buwan lang ang malakas. Pagka yung 3 buwan ng malakas na yun, sinasamantala namin, bukas ang restaurant, bali 4 na restaurant, pag summer ang binubuksan namin. Kaya nagga-guide ako sa pagluluto para yung aming mga suki mamihasa na may natitikmang ibang luto sa mga luto rito. Nagluto na ako hanggang 1:00 ng hapon. Kaya ako parang, pero awa ng Diyos, malakas pa rin ako ngayon. Pwede pa rin ako siguro hanggang mamayang 4:00 uli. Kaya, ang trabaho ko rin dito panggabi. Pero ako, hindi ako talaga umiiglip. At wala akong problema dun sa iiglip ako. Pero ikaw, kapatid, siguro dahil mas matanda ka kaysa sa akin, kailangan umiglip ka. Di ba ganun, Dinig mo ba yun, Sis Luz? Brad Eli. Ayun na nga po mas matanda siya sa inyo. Kasi siya iidlip, kayo hindi. Ayan, Brad Eli, mamaya 600 na po ito. 900 pa. Mamaya, hindi na naman makakatulog si Brad Eli nito. Ang dami pa po nito. Ayan. Yan po, kapatid. Pero kapatid na pa, okay lang yon kasi meron ka sigurong pamilya, kailangan mong kumita. Minsan, pag hindi ka pumasok, minsan aalisin ka sa trabaho. Naunawaan ko yung kalagayan ng mga kapatid. Kaya sa mga ganyan, kung halimbawa, doon ka lang naman iiglip sa consultation. Pero pag tapos na ang consultation, kagaya ngayon, matatapos na ang consultation, gigising ka na. Pag ginising ka, huwag kang magagalit. Doon kasi sa London, pag ginising, pinapagalitan yung nanggigising Kaya nagkaaway-away sila ron sana dyan sa New Zealand, pag ginigising na kayo, tapos na consultation, huwag kayong magagalit. At huwag kayong magagalit kay Brad, Jay, Minamalasakit lang na makarinig kayo. Kasi sa consultation, meron ka rin mapupulot na kasi yun naman ang nasa Biblia Pagka ang pantas nagsasalita, ang marami kang katututuhang masusumpungan sa kanyang bibig. Basahin mo nga yun sa Kawikaan, Sis Luz. Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait,
at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. Ang katamisan sa labi, yung katamisan, yung ano yun yun yung salita ng Diyos na parang pulot Ang katamisan sa labi ng pantas, nagdaragdag ng katututuhan. Kaya pag ang nagsasalita, ang sinasabi niya, salita ng Diyos, lagi kang may matututuhan. Pagbukas ng salita niya, may matututuhan ka. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po, nasa 23 din po yan. Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kanyang bibig at nagdaragdag ng katututuhan sa kanyang mga labi. Kaya, Pag ang nagsasalita, ang sasabihin, salita ng Diyos, matamis na salita ng Diyos, yung puso niya na andun yung salita ng Diyos, nag-uumapaw doon, pagbubuka ng bibig noon, may katututuhan ka ron. Opo, totoo po yan. Yung time ng consultation, napakahalaga po nun, mga kapatid. Kung minsan, yung hindi natin naririnig sa teksto, naririnig natin sa consultation Doon nadadaanan yung mga importanteng mga natututuhan natin sa consultation. Hindi naman kasi lahat ng panahon na ite-teksto lahat ng bagay. Pero sa consultation, sari-sari ang naririnig natin. Napakagaganda po. Kaya importante talaga yung makapakinig tayo ng consultation. Ayun po siguro ang doon, ang punto ni Brad J. Siguro, umilip ka sa 10 minutes. Tapos yung natitirang minutes, makinig ka pa. Ayun po. Brad Eli. Pero naman kasi, powerful yun yung mga 20-30 minutes nap. Powerful yun ayon sa mga dalubhasa. Yung talagang maiglip ka lang ng mahimbing sa kahit 15 minutos lang, makakabawi ka na nun Kaya lang sa akin, hindi nangyayari yun kasi isang oras na, hindi pa ako naiiglip kahit puyat. Siguro kung meron taong puyat sa mundo ngayon, ako yun. Kulang ako talaga sa tulog. Kahit anong kwenta ang gawin mo, kulang ako sa tulog. Mula nung magmanggagawa ako. Kaya ako, di siguro kayo maniniwala, mga kapatid, nakakatulog ako na nakatayo Nung nagpupulong ako sa Pampanga, gigising ako ng alas 4, mamamalengke, magtitinda kami ng lumpia. Ng donut, ng lumpia, ng ginatan, ng alabok, ng pansit, ng lugaw. Lahat ng kakanin tinda namin. Alas 4 pa lang gising na ako. Maghapon akong magluluto. Alas 5 ng hapon ako titigil. Papahinga ako ng 1 oras, maliligo na ako noon. Maghapon ako nagluto noon. Pagkara ng alas 6 na, nakaligo na ako, punta na ako sa pulong. Uuwi kami galing sa pulong 1:00 ng madaling araw. Naglalakad lang kami. Sa mahabang panahon, 14 na taon. Sa pagod ko minsan, may tinuturuan akong manggagawa, nakikihati sa akin sa pulong. Nagte-teksto yung manggagawa, habang naghihintay ako, nakasandal ako dun sa puno ng saging. Aba, merong pagkakataon yung nasandalang kong saging, 2 magkatabi. Nagkasya ako dun sa gitna ng 2 saging, nakatulog akong nakatayo. Sa pagod, sa kulang sa tulog. At yun, akala ko nung araw na nagpupulong ako, dun lang ako mapupuyat. Yung pala nung mag-broadcast ako, lalo pala kaming mapupuyat. Dahil madaling araw na kami nagte-tape ni Sis Luz, saka ni kapatid na Daniel. Diba, Sis Luz, Opo, Brad Eli, kailangan po natin talaga puro madaling araw para tahimik na ang paligid. Kasi pagka hindi rin tayo makapag-tape ng maayos dahil maingay po. Nasasagap natin lahat ng ingay. Yung mga dumadaang tricycle, may tahol ng aso, kung ano-ano. Kaya nag-iintay po tayo na tumahimik na yung madaling araw na yon.
Kaya lang minsan, may palaka naman tayong na-encounter pagka madaling araw, pag tag-ulan, yung palaka naman, saka yung mga kuliglig. Yun po, naririnig pa rin yun. Kaya puyat talaga si kapatid na Eli. Hanggang ngayon, puyat po talaga siya. At walang kasing puyat niya. Ng Diyos, kahit ako puyat, okay naman eh. Kaya lang nitong nakaraang mga 3 buwan, sumuko yung katawan ko sa puyat, mga kapatid. Dinamdam ko yung atake ng asthma nitong nakaraang 3 buwan. Kaya ngayon, hindi na ako masyadong nagbibiyahe muna. Dito na lang ako sa studio, sila Brad Rodel na nagbibiyahe kasi 24 oras kami nagbibiyahe. Araw-araw. At lalong matindi biyahe pag Sabado at Linggo, Biyernes. Kasi malayo yung expo. Mga 1,500, 1,900 kilometers away ang biyahe namin. Pero awa ng Diyos, nakarecover naman ako. Salamat sa Diyos. Isa sa aking ipinagpapasalamat ngayon, nakarecover ako kasi matindi yung dumating na yun eh. Parang paniwala, parang pakiramdam ko noon, mahihirapan akong makarecover kasi nag-steroid ako ng 3 linggo. Ito yung iinom ako ng steroid, nakikita ko, namamaga yung aking katawan. Hanggang dito, pati paa, pati binti, pati dala ng steroid kasi nagkakaroon ng water retention. Awa naman ng Diyos, gumaling. Okay naman uli. Kaya lang talagang nararamdaman mo na yung matanda ka na talaga. Hindi mo na kagaya yung dati. Kaya ako naintindihan ko si kapatid na Pao, lalo na kung talagang ang trabaho mo panggabi, tapos itong araw makikinig ka ng mahaba, talagang makakatulog ka. Bigyan nyo naman siya ng pagkakataong umiglip pag-consultation. At pahiramin nyo na lang si kapatid na Pao nung hindi niya naririnig. Pag meron siyang panahon, marinig niya pa rin yung salita ng Diyos na hindi niya napakinggan. Gagamitan nyo ng pangunawa ang mga kapatid na nagtatrabaho sa gabi. Mga kapatid. Naintindihan nyo? Kapatid na Pao, okay na? Opo, maraming pong salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Siguro, Brad Eli, alas 11 na po. Ano po ba? Sige, alas 11 na sabi mo Ano gusto mo? Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. At ang bibigyan natin ng reaksyon ay tungkol sa magaganap sa mga huling araw bago maghari ang Panginoong Hesus sa loob ng 1,000 taon na paghaharian niya na may panghampas na bakal. Bago yan ay kailangan munang maganap ang paghahari ng hayop na Antikristo at ng bula ang propeta sa buong mundo. At sa paghahani ng Antikristo, may magaganap na malaking kapighatian at kung maaari ay maligaw nila ang mga hirang. Ang tanong, sino ba ang mga hirang na yan? Sila ay mula sa bansang Israel na mga Hudyo, bagaman inalis na sa kanila ang kaharian nang itakwil nila si Jesus. Hindi pa rin naalis ang pagkahirang nila dahil sa mga magulang at pinakaiibig pa rin sila ng Diyos. Pero kung mga Israelita ang mga tinutukoy, nasaan na ang mga Kristiyano? Sila ay inagaw na o na-rapture. Sila ay dinala na sa langit at sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay kasama na niya ang mga banal upang makasama ni Hesus sa paghahari ng 1,000 taon. Sa pagbabalik ng Panginoon ay kailangan muna niyang kalunin ang Antikristo at ang bulaang propeta at ihagis ng buhay sa dagat-dagatang apoy na asupre. At sa malaking kapighatian ay may 7 tatak na bubuksan ng kordero. Ang mga kabayo ay nasa una hanggang ika-4 na tatak. Sila ay mga simbolong na may gagampanan sa panahon ng malaking kapighatian.
At nang bukasan ang ikalimang tatak, nakita natin sa langit, sa ilalim ng dambana na humihingi ng katarungan. At sila ang mga napatay na mga tao sa malaking kapighatian at pinagpapahinga muna upang maganap ang bilang na papatayin gaya nila, hanggang sa mabuksan pa ang mga natitirang mga tatak at magaganap ang digmaang Armageddon, matatalo ang Antikristo at ang bulaang propeta at ihahagis ng buhay sa dagad-dagatang apoy na asupre at mabibilanggo ng 1,000 taon si Satanas. At kapag natalo na ang Antikristo at si Satanas, may mangyayari sa kalangitan. Ang araw at buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. Ang mga bituin ay mangangalaglag sa langit at ang mga kapangyarihan sa langit ay mangangatal. Hindi ito katapusan ng mundo dahil pagkatapos nito ay ang paghahari ni Jesus sa loob ng 1,000 taon. At ang pagdilim ng araw at buwan. Tatakpan ng Diyos ang araw para hindi ito makapagbigay ng liwanag. At alam naman natin na ang buwan ay kumukuha lamang ng liwanag mula sa araw. O kaya may mangyayari na total solar eclipse of the sun kaya magdidilim ang mundo. Hindi ito mawawala ang araw dahil magyeyelo ang mundo. At kapag nagyelo ang mundo, hindi kakayanin ng mga tao ang tindi ng lamig at sila'y mamamatay. At tungkol naman sa mga mangangalaglag na mga bituin, hindi yan mga bituin na malalaki. Yan ay mga falling stars o shooting stars lamang na mga meteorites. Dahil masusunog ang lahat ng mga bagay sa langit at ng mga bagay na nasa lupa. At dahil ang meteorites ay may dalang apoy, nasusunog sa mga bagay na gawa ng mga tao sa nasa space ng langit at nasa ibabaw ng lupa, upang paghandaan ang lupa sa bagong sistema ng pamumuhay sa mundo sa 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon, ay lakabulid na sa dagat-dagat ang apoy si Satanas, ay magkakaroon na lang ng konting pagbabago. Ang mundo wala ng dagat, naging malawak ang tatahanan ng mga tao. Hindi nawala ang mundo kundi binago lamang ang kanyang hitsura. At ganoon rin sa langit. Wala kasi akong makitang dahilan na wasakin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtunaw ng mundo at ng universe. At lahat yon ay gawa ng Diyos para sa kanyang mga minamahal na nilalang. At ang aking pagkaunawa sa sinasabi ni Juan na bagong langit at ang bagong lupa ay ito ring mundo mismo na binago dahil pinagsama ng Diyos ang langit at ang lupa upang maging isang tahanan. At ang bagong Jerusalem ay maging tabernakulo ng Diyos at ng Kordero upang ang Diyos at ang mga tao ay magkasama sa iisang lugar magpakailan-kailanman. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.